Hello everyone, it's me again, Sir J. Abando, your tech reviewer for today's episode. In this video, makakasama natin ang isang electronics competitor in TESDA National Skills Competitions 2024 from Mabini Colleges. Please welcome John Jester Salen. Hi, I am John Jester Salen, 20 years old, with a course of Bachelor of Science in Computer Science with a third year degree. And then, nag-aaral ako ngayon sa Mabini Colleges. So ngayon, aalamin natin ang naging journey at experience ng isang electronic competitor. So, paano at kailan ka nagsimula sa electronics? Nagsimula ako sa electronics since nung bata pa ako kasi nakikita ko na agad sa sarili ko na yung mga bagay-bagay kinukutingkring ko na, tapos yun, hanggang nagtagal, nagustuhan ko siya, tapos ngayong college, nag-take ako ng NC2, tapos yun, pagka-take ko na NC2, syempre nakita din ako nung advisor ko na maging competitor ng electronics. Kaya ayun, hanggang ngayon, dire-diretso. Kaya nagustuhan ko din electronics. Bakit mo nagustuhan itong field ng electronics? Ayun. Kasi simula't simula, syempre naghahanap ako ng field na pwede bumagay sa akin. Nag-una, nag-web-dev ako. Nagustuhan ko din siya. Siyempre, nakaboring pag-isa lang. So, nag-explore ulit ako. Ayun, nakita ko yung electronics, trinay ko. Tapos, yun, embedded programming. So, si WebTech ko, pwede kong integrate sa electronics ko as embedded programming. Kaya, ayun, isa-isa nagustuhan ko kasi with that, nagiging ready na ako para sa future, para yung future ready, tapos yun, pwede mo magawa lahat gamit ang electronics. So, ano yung mga naging best and worst experience mo na hindi mo malilimutan? Yung mga best and worst na hindi ko malilimutan, una, syempre doon tayo sa worst. Bilang pagpasok mo sa electronics, hindi mo maiwasan na ang bawat ng ginagawa mo is, unang-una, makurente ka. Isa yan sa pinaka hindi talaga nakakalimutan sa gawain. Tapos, pangalawa is yung mag-aayos ka, imbes na maayos mo, is masira mo lalo yung components. Yan yung sumunod na worst. Tapos, is, pangatlo is yung yung isasaksak mo na, tapos, naputok na lang agad yung mga components. Isa yan sa mga worst na Tapos, sumunod is, let's move on to the best. Madaming best na magandang nangyari sa akin. Una-una, nung nagpasa ko ng NC2, nakapasa ako. Isa yun sa mga best accomplishment ko. With that, madami ako natutunan. Kaya ko na mag-ayos, mag-prepare ng mga electronic components. At dahil sa electronics, isa yan sa nakilala din ako ng school. Kasi yung electronics na yun is, ako yung naging representative ng Camarines Norte sa pag-skill demonstration na nangyari last month, I think, sa CSPC, na kung saan nandun si Bongbong. Tapos, ang sumunod is, kinuha na din ako ng advisor ko, since nakitaan ako ng potential. Kinuha ako ng advisor ko as provincial competitor sa electronics, which is, ayun, glad na nanalo. Ganon din sa regional na nanalo. Tapos, kayong national, waiting at sana manalo. Yun. Sino yung mga naging inspiration mo kung asan ka ngayon? Mga naging inspirations ko, syempre, unang-una is yung family ko. Lalo, i-prioritize ko muna yung papa ko since siya yung pinakaunang nagturo sa akin sa field ng electronics. Batang-bata pa na ako nun, lagi na ako pinapasama sa mga gawain nun. Tapos, ang sumunod is yung aking sila mama, tapos yung kapatid ko, kasi sila yung isa sa tumutulong at sumusuporta para dun sa sa mga ginagawa ko ngayon sa electronics. At pangatlo, syempre yung isa sa mga nag-scholar sa akin, si Mayor. Isa akong personal scholar ng Mayor namin. Syempre dahil doon,
nabigyan niya ng financial funds or ng support ako sa mga ginagawa ko. That's all. Kala niyo? Ay, wait nga pala. May isa pa dyan. Kung nanonood ka man, yan. Hi. QC. Pwede mo bang i-share yung mga projects na nagawa mo na? Oo, syempre. Syempre yung una kong yung pinakauna kong nagawa nun is yung water level sensor, which is nakapag-sense siya ng measurement ng water, tapos sa flood kasi yun literal. Pag na-reach na yung certain levels, magna-notif yun sa isang application na ginawa din namin, tapos magsasend din siya ng SMS message dun sa mga naka-registered phone numbers. Then, the sunod is yung CO2 carbon capturer, which is, ang ginagawa naman nun, through Arduino, or NodeMCU rather, nagka-capture siya ng carbon dioxide dito sa environment. Yung pangalawang project na nagawa ko is yung sa carbon capture, wherein is nakakapag-capture siya ng carbon through Arduino or the NodeMCU, which is the IoT, na kung saan inire-relay niya yung data papunta sa application na nakikita yung carbon emission or yung carbon captured na data. Tapos, sunod is this poultry management system, which is automated lahat. Automated feeding time, tapos yung drinking, automatic din yan. Tapos, automatic din yung cleaning. Then, yung environment nila, automatic din nagbabago. Depende sa kailangan. For example, malamig yung klima ng environment. With, mag-turn on yung heat niya, yung heating element. Pag mainit naman, mag-turn on yung fan. Tapos, sunod, which is yung ginawa ko sa skills demonstration is yung robot na kung saan yung obstacle avoidance robot, which is ina-avoid nilang lahat ng obstacle, iiwasan niya lahat. Ang sunod is yung 4x4 LED chaser, which is yung nakasequential siya na LED na yung random lang na sequence. Tapos pangatlo is yung clap sensor or sound sensor na kung saan pag nag-clap ka, may mapatay or ma-on na ilaw. So, ano yung mga naging challenges mo sa mga ginawa mong project? Syempre, magiging challenges dyan, una, syempre, kailangan mong isipin kung paano mo bubuin yung ita-time frame mo. Syempre, isa yung mga challenges, kung magagawa mo ba siya or hindi. Tapos, isa pa sa mga challenges is dapat safe na hindi ka masiraan ng mga components pag gumagawa. Kasi isa yung challenge. Syempre, lagi kang walang pamalit dyan. Or, yung pinaka-worst, wala kang pamalit. Kaya, dapat, maayos ka lagi pag gumagawa ng mga project mo. Pwede ka ba mag-share ng mga sample of project mo? Sure. Syempre, gagamitin ko sa electronics, pwede natin itong gamitin. Which is yung Arduino Uno R3. Ito yung pinaka-microcontroller na magkocontrol dun sa remote natin. Then, sunod is, lagyan ito lang ng buzzer. Simple demonstration lang gagawin natin. Tapos, syempre, kailangan ito din ng data cable, tapos ng laptop na pag-programa nung gawa natin. Una is, ayun, mag-code na tayo. Ayan. Saksakto na muna lahat ng kailangan. Tapos, sabi ko nga, dapat yung alam mo yung data ng ganito. Since ito is 3 to 24 volts, pwede itong gamitin lang yung 5 volts. Kasi nasa range man lang. Yung black is to ground. Tapos, yun. Yung positive wire, kahit saan sa GPIO pins dito sa head na to. So, lagay ko sa 3. Tapos, ayan. Mag-upload lang ako ng simple code or magkuha lang ako ng template code sa para mas yan. Uploading. Yan. Hintayin ko na lang yung output sounds. Yan.
Yun yung pinaka-output niya. Pwede mo modify. Meron namang sariling IDE yan. Kaya, yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyo kakalimutan mag-like, comment, share, And subscribe. see you in the next vlog.